Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay dadako na naman tayo sa ating isa pang paksang tatalakayin sa hapong ito. Ang ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa wika sa edukasyon at kalusugan. Ngayon ay uunahin natin ang wika sa edukasyon. Ano nga ba ang kahalagahan ng wika sa edukasyon? So unang-una, ang kahalagahan ng wika sa edukasyon ay isang mahalagang kasangkapan na ginagamit upang maiparating ang mga nasasaloob na ideya at damdamin ng isang tao. So ang wika sa edukasyon, ito ay ginagamit o isa sa mga sangkap na kung saan maipaparating ng isang tao ang kanyang mga saloobin sa isang usapin. Sa paaralan din, tinuturo ang kahalagahan ng mga bagay-bagay tulad na lamang ng wikang pambansa. At ang pangatlo, wika ang naging daan upang luminang ng pagkatuto, paghasa at kaalaman at maintindihan ang mga aralin ng mga mag-aaral. So sa paaralan din natin nakukuha kung saan mas natututo tayo sa mga aralin at kung saan mas maiintindihan natin ang mga paksang ating tinatalakay sa araw-araw. Ang wika rin ang ginagamit kung saan mas mapapalalim o mas lalo nating mahasa ang mga kaalaman na ating natututunan. Pang-apat, ang wika rin ang ginagamit na medyum para makasulat at makabasa. Ang wika ay ang siyang pinakaunang ginagamit na kung saan makakabuo tayo ng mga paksa o makakasulat tayo ng mga sulatin at marunong tayong bumasa. Dahil kung wala ang wika, kung wala ang wika ay mahihirapan tayong makabuo ng mga sulatin at hindi tayo makakabasa sapagkat ang mga binabasa natin ay wika ang ginagamit dito. Panghuli, sa larangan ng edukasyon, ito ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay buhay, diwa at pagpapakilala sa bansa. So, ang wika sa larangan ng edukasyon, ito ang unang dahilan kung bakit ito nagkakaroon o ito ay nagbibigay ng buhay dahil sa pamamagitan ng wika, hindi lamang tayo mas natututo kundi mas lalo nating nalalaman ang iba't ibang aspeto o ang tamang paggamit ng wika. At dadako na tayo sa susunod na tagapag-ulat. Dadako naman tayo sa ang wika ay sumasalamin sa kultura, kaugalian, paniniwala, kaalaman at karunungan. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon, kundi isang mahalagang salamin ng kultura ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag ng isang grupo ng mga tao ang kanilang tradisyon, paniniwala, kaugalian at mga saloobin. Kapag laging ginagamit ang wika, mas maging matatag ang mga pundasyon ng mga salita na siyang magagamit sa pag-unawa sa maraming bagay, lalo na sa ating pagka-Pilipino. Sa pamamagitan ng wika, napapalawak natin ang ating kaalaman. Sa pamamagitan ng wika, ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman nakasalalay ang epektibo ng pagkatuto at matagumpay na paghatid ng mga ideya sa ibang tao sa pamamagitan ng wika. Dadako naman tayo sa wika at kalusugan. Ano nga ba ang ugnayan ng wika at kalusugan? Naunawaan ng ating mga kababayan na may tuturing na salaylayan ang mga terminolohiya na ginagamit ng mga doktor at nurse. Marami na ring mga gamot ang nasusulat sa wikang Filipino ang paraan ng pag-inom nito upang hindi magkamali ang mga pasyente. Ito ay nakakatulong upang mas mabigyan nila ng pagpapahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at pag-iisip. Ayon din sa Philippine for Council on Health Research and Development,
Mayroong 10 medikal o pangkalusugan na may direktang salin sa Filipino. Una ay ang hanaynayan o biology sa wikang Ingles. Ito ay isang natural na agham na nauukol sa pag-aaral ng buhay at mga nabubuhay na organismo. Pangalawa ay ang paladiglap or geologist sa wikang Ingles. Isa itong dalubhasa ng paladiglapan o rheology. At pangatlo, kagaw o germ, mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Pang-apat ay ang sihay o cell. Ito ay isinalin ni Melchior ang kanyang saliksik tungkol sa hatimbutod o mitosis ng mga sihay na susunod na National Medical Writing Workshop na gaganapin sa Zamboanga. At panglima, multilipay o platelet, mga selula o sihay na may mahalagang papel na sa pagpapagaling ng sugat na dumadaan sa daluyan ng dugo. Ngayon ipagpatuloy natin ang pang-anim, ang kaphay o plasma. Ang plasma ay ang likido na bumubuo ng medyo mahigit sa kalahati ng iyong dugo. Ang iyong natitirang dugo ay ang mga pulang selula ng dugo or mas kilala sa tawag na red blood cells at white blood cells. Ang plasma sa sarili nito ay isang dilaw na likido. Mayroon itong tubig, mga asin, enzyme, protein at iba pang substance. Ang ating antibodies ay ang mga protina sa dugo na tumutulong sa malabanan ng sakit. Gumagawa ng mga tiyak na antibodies ang ating katawan upang kapag mayroon tayong sakit ay malalabanan ito. Ang susunod ay daragis o tuberculosis. Ang tuberculosis, ito ay isang sakit na maaaring makakamatay na impeksyon na karaniwang nakakaapekto sa baga at maaari ring kumalat sa ibang parte ng katawan tulad ng utak, kidney, at spine. Ang ilang mga gawi sa pamumuhay ay maaaring magpataas ng iyong panganib para sa mataas na presyon ng ating dugo, tulad ng pagkain ng labis na sodium o asin o hindi sapat na putasa, kakulangan sa ehersisyo, pag-inom ng labis na alak at paninigarilyo. At ang susunod ay PIO or gout. Ang gout, ito ay isang uri ng mga sumpong o rayuma na dulot ng abnormal na metabolismo. At ito rin ay isang uri ng sakit na kung saan namamaga ang kasukasuan. Karaniwan ito ay ang nakakaapekto sa hinlalaki sa paa at sa iba pang mga kasukasuan sa kamay at tuhod. At ang panghuli ay balingoy-ngoyo o nosebleed. Ang kadalasang sanhi ng nosebleed ay trauma sa pagkalikot sa ating ilong. Ito ay tulad ng pagkakasuntok sa mukha o kapag sobrang lamig din. Kadalasan ay nagre-resulta na hindi pagklat ng ating dugo dahil sa paggamit ng blood thinners tulad ng aspirin at warfarin.